Dito may starter well. Ito. Hindi, dito ah. Dito yan, dito lalagay. Diyan kumuha tayo ng pagkain ng ating mga alaga kanina. Kaya yung medyo problema natin yung mga kabrad, siyempre. So isang napakagandang hapon sa atin mga kabrad. Ay galing lang natin doon sa ating trabaho. Ngayon nandito na ulit tayo sa ating mini farm. Sana meron tayong hindi magandang balita. Dahil yung ating kinukuhaan ng tubig, yung ating wagakong poso, yung deep well, ay natuyan. Kaya ang lumalabas ngayon dito sa ating mga tubo, minsan hangin. Pero meron siyang konti pa lang na meron pang nakukuha pang konting tubig. Kaya lang by Monday or Sunday, gawin na yung poso na kinukuha natin ng tubig doon. Posible mawalan tayo ng tubig. Kaya lang hindi naman po pwedeng mawalan tayo ng tubig dahil dito sa ating mga alaga. Meron tayong mga alaga na nangangailangan ng oras-oras, minuto ng tubig. Kaya yun nga, gumawa tayo ng paraan. Nanghiram muna tayo doon ng sa site, sa trabaho natin. Nakahiram tayo ng yung tangke na yung plastic, yun ang gagamitin natin. So ngayon, papakain si Joel, nabutan natin. Dito may starter well. Ito. Hindi, dito ah. Dito yan, dito lalagay. Diyan kumuha tayo ng pagkain ng ating mga alaga kanina. Kaya yung medyo problema natin yung mga kabrad, siyempre yun pa naman yung unang-unang pangangailangan natin dito sa ating mga alaga, yung tubig. Kaya nagawa namin ang paraan ni Joel. Dito naman ang inaano mo rito yung dito breeder na lang ano. Asan yung ano mo? Tabo? So mga kabalad, papakain muna tayo. So ngayon, ang diskarte na ginagawa ni Joel, babasahin niya muna yung pagkain. Mag-wet muna tayo, wet feeding. Dahil nga ang tubig na lumalabas doon sa gripo, yung malinaw siya pagka bumubuga, kaya lang pagka tumining na, kulay itim. Maitim yung tubig, kaya delikado yung mga alaga natin. Ito, kamukha na ito. Yung ilalim niyan, maitim. So ngayon, ang sabi ko kay Joel, patitiningin muna niya yung tubig, tapos mag-wet feeding kami. Para hindi na masyadong inom ng inom. Kasi pag dry feeding, maya ang inom ng ating mga alaga eh. Kaya ang gagawin natin ngayon, ayan. Hinuluan ni Joel ng tubig. Okay sana yung dry feeding, kaya lang meron tayong problema din sa tubig ngayon. Siguro pag ginawa yun, mga 1 week siguro. Kaya napilitan tayo na maghanap ng drum na malaki, yung kulay puti, para doon sa
istakan natin ng tubig. At makikiusap na lang ulit tayo dun sa nating kapitbahay. So ngayon, itong ginagawa naming pamamaraan ni Joel sa pagpapakain ng tubig, ng ating mga alagang baboy. Hinahaluan natin ng tubig. Hindi na tayo muna nag-dry. So ayan, sa inahin. May malakas naman silang kumain, kaya okay din naman. Lalo na ito kasi mga kabrad, buntis. Ayan. Nanganganak to sa Mayo. Yan yung mga alaga natin. Kung bakit taon pa yung kasi tag-init, sobrang init. Ayun, sa sobrang init niya yung deep well, bumababa yung level ng tubig, kaya permitan hangin ng lumalabas. So, okay naman, lakas naman sila kumain sa wet feeding. Kinailangan mga kabrad sa wet feeding, hindi sila masyadong matakot sa tubig. Hindi ka mukha nung sa dry feeding, konting kain lang nila, takbo na sila kagad dyan sa drinker. Hindi ka mukha nito, ubusin muna nila yan bago sila yung kumukulang pa sila sa tubig inumin, saka sila nagpupunta ron. Hindi ka mukha ng dry feeding, maya't maya ang inom. Okay din naman, Well, di ba? Okay din naman. Para hindi na rin sila masyadong malakas sa tubig. Pero sa tingin ko mga kabrad, sa ganitong panahon, sa sobrang ganitong init, mas maganda na rin siguro yung dry feeding, ang wet feeding para sa ating mga alagang inahin. Dahil napapansin ko pagka yung dry feeding talaga, yun nga, maya inom sila ng inom, tapos kada kain ng dry feeding, diretso sila kagad sa drinker, ganun, pag ganon. Hindi ka mukha nung ganitong wet feeding na yan, lakas sila kumain. So ayan, so yan, mga buntis na yan mga kabrado. Pa. Tapos itong ating native, yan, laki na ng tiyan nila. So, malapit na rin ito mga kabrad. So sa mga May 24 siguro, May 24 ang pinakaano natin ito, kapanganakan. Wet feeding tayo mga kabrad dahil dun nga sa problema natin sa tubig. Kaya siguro matatagalan tayo bago mag dry feeding sa kanila, dahil kailangan muna matapos na muna yung poso na pinagtatapan ng tubig natin. Yan ang ginagawa ni Joel ngayon. Okay naman din mga kabrad yung wet feeding. Pero kung ako tatanungin talaga, mas gusto ko yung dry feeding. Kaya lang naman tayo ngayon gumagamit ng wet feeding dahil nga sa problema natin doon sa tubig. Siguro pagka okay na yung tubig na pinagkukuhaan natin, balik tayo sa dry feeding. Kasi ang kinain naman sa dry feeding, hindi masyadong matrabaho. Una-una, pagkasalok, lagay na lang sa kainan, okay na. Hindi ka mukha ng wet feeding. Yun yung sa unang pagkakaiba ng ating
ng dry feeding at saka yung wet feeding matrabaho. Kailangan mo pang lisawin, palambutin, tapos sasalukin. Hindi ka mukha ng dry feeding. Pagkasali mo ng feeds doon, ikot ka na kagad sa kanila, pakain, okay na. Ang kaya lang, siyempre, importante unang-una, mas pagka dry feeding, yung tubig na iniinom nila talaga, kailangan malinis. Dahil nga sa problema natin, dun sa tubig ngayon, siyempre nakakahiya nga din dun sa pinagtatapan natin dahil nataon pa na ganun niya. Dahil kasi yung aming ginagamit dito na poso, nasira yung pinaka malaking tubo, kaya malaking halaga ang uubusin, hindi natin kaya. Kaya nakiusap tayo dun sa kapitbahay natin na makitap. Kaya lang, siyempre dumarating yung ganitong pagkakataon. Sa sobrang init, bumaba ang level ng tubig, kaya ang nakukuhang tubig ng deep well, hangin, tapos konting tubig lang. Tapos may nakukuha pang mga maitim na tubig. Kaya delikado yung ating mga alaga doon. Isa pang pagkakaiba mga kabrad ng wet feeding, kung mapapansin natin ito, ayan, wala siyang tumatapon sa mga gilid. Kumbaga simot na simot talaga nila. Ayan o, mga dito. Ayan o, walang tumatapon sa mga gilid na dito. Hindi ka mukha nung isa pa yun sa dry feeding kasi pag inano mo dyan, minsan pinipili lang nila muna yung mais. Kaya tumatapon. Yun yung sinasalo ngayon ng ating mga alagang manok. Yan, mukha nito. Simot na simot. Yung isa pa, hindi itong isang baboy namin na si number 17, ito talaga pagka kumain, sinusungkal muna niya bago niya kainin. Ayan o. Pero wala kayong makikitang tumapon. Yan isa naman sa pagkakaiba ng pag wet feedings. Simot na simot. Ganon din sa atin sa mga native, ganon na rin ang ginawa natin mga kabrad. Ma-wet feedings na rin tayo sa kanila. Ayan. Kanina naman pagka yung basa yung kinakain nila mga kabrad ngayon, hindi sila palagi pabalik-balik doon sa drinker. Ayan dyan. Kasi nga ang iniiwasan natin mga kabrad yung hindi natin alam kung kontaminado ba yung tubig na iniinom nila. Baka mamaya kung paano yung mga alaga natin dahil nga sa nangyaring pagbaba ng level ng tubig dito sa lugar ng pwesto namin. At saka nga yung deep well na pinagkukuhaan namin ng yun niya, puro hangin yung lumalabas. Kaya nagpaano yung may-ari nung kinukuha namin ng tubig na pagagawa nila sa Monday or sa Sunday. Kung mangyari yun mga kabrad, mawawalan tayo ng supply ng tubig. Yun yung isa nating problema mga kabrad ngayon. Kaya nagano nga tayo ng pag-stock ng tubig na drum. Yung drum na kulay puti. Yun, sakali. Siguro sa loob ng isang linggo, noon matatapos yung pinagagawang doon, yung poso, yung deep well. Hindi naman natin pwedeng antayin yan dahil mamamatay ang ating mga alaga. Dahil yan ang kaunahan nilang sa kanilang kulungan, yung tubig. May tubig, lalo na yung ganitong panahon. Na-tiyempo pa yung ganitong panahon na sobrang init. Yun nga. Dahil sa sobrang init, bumaba yung level ng tubig, kaya hangin ang lumalabas doon sa deep well. So yun yung mga kabrad, yung isang nagiging problema sa ganitong livestock. Hindi ka po pwede talagang magpapetik-petik sa o gumawa ng paraan. Dahil unang-unang pangangailangan ng ating mga alaga talaga tubig. Pag walang tubig, wala, mamamatay ang ating mga alaga. At
Yung isa pa, nagkataon yung ating mga inahin ay puro buntis. Meron tayong 6 na buntis dito na ating mga inahin natin. Kasama yung native, nasa siyam sila na buntis, mga kabrad. At kung maging positive pa yung isang puti natin, bali 10 silang buntis ngayong buwan na to. Halos yung 6 magkakasabay-sabay sila ng sa Mayo, katapusan ng Mayo, yung 6 natin. At yung iba naman sa mga July, mga anak. So yun yung isang naging problema namin ni Joel ngayon. Kaya kami nagwo-wet feeding, mga kabrad. Ito ba sa mga inahin native? Pati aso natin, humihingal no? Init. Nakakain ko, walang tubig. Okay. So ayan, pakakain ni Joel dyan sa native naman. Dito, mga inahin. Ito yung native na to. Ito rin. So ito nga yung nahiram natin dun, mga kabrad, na na baka ng tubig. So ayun, mga kabrad, ayun sa taas. Bibili sana tayo nito, mga kabrad, kaya lang napakamahal daw pala nito. Ayun, nagbaka sakali ako dun sa may natin na pwede makahiram muna. Kaya yan, hiniram lang muna natin yan. So pati yung ating mga alaga ding manok, yun nga, ang iniinom nila, hindi natin alam kung contaminated niya ba yung, ito yung ating mga pabo eh. Dilipat na ni Joel dahil so ayan, yung wet feeding din yung ating mga native, mga kabrad. Ang lakas sumakmalwel ng istaba eh, no? Yung ating si Brown, tingnan natin. Ito, malakas yung kumibang. So dito, mga kabrad, dating 11, sabi nga ni Joel, namatay na yung isang pinakamaliit. Kailan pa ba namatay? Hapon. Hapon. Ayan ang dumidi eh. Makain na itong hapon eh. Oo, ayun, malakas kumain. Kanina, binipira, yun yung tayo.